Ang aming nakita, ang aming narinig, ang aming ibinabalita sa Pilipinas at sa buong mundo. Magandang hapon Pilipinas at sa buong mundo. Sa ulo ng mga balita. Senador Coco Pimentel may suporta na ng mga senador bilang susunod na Senate President. Incoming PNP Chief, Police Chief Superintendent Ronald De La Rosa, hindi natatakot sa banta ng mga drug lord. Last-minute filers dumagsa sa huling araw ng pagsusumite ng Statement of Contributions and Expenditures. Kasong treason at inciting to sedition na isinampa laban kay Secretary Teresita Deles, dinismiss na ng Ombudsman. Hillary Clinton, presumptive nominee na ng mga Democrats. Ngayon po ay araw ng Miyerkules, ikawalo sa buwan ng Hunyo taong 2016. Tayo po ay sabay napapanood sa 1,360 satellite monitoring centers sa buong Pilipinas at sa buong mundo sa pamamagitan ng live streaming sa www.untvweb.com. Una sa ating mga balita ngayong hapon. Tulong muna bago balita! Tinulungan ng UNTV News and Rescue Team ang naaksidenteng motorcycle rider sa Cebu City at ang lalaking biktima ng hit and run sa EDSA Muñoz. Ito ang balita ni Bernard Dadis. Namimilipit pa sa sakit habang nakahiga sa Center Island ng datna ng UNTV News and Rescue Team ang isang lalaki na biktima ng hit and run sa northbound ng EDSA Muñoz, Barangay Ramon Magsaysay sa Quezon City kagabi. Nagtamo ng mga galo sa siko at paa ang biktima na si Ferdinand Alipio, 29 anyos, at idinadaing din ito ang pananakit ng kanyang balakang. Ayon sa inisyal na ulat ng Quezon City Traffic Sector 6, binabaybay ng nakamotorsiklong biktima ang EDSA Muñoz habang alas 10:45 kagabi nang mabangga ito sa SUV na bigla umanong nag-U-turn. Nilapatan ng Pangunang Lunas ng UNTV News and Rescue ang mga sugat ng biktima at saka inilagay sa backboard at isinugod sa Valenzuela Medical Center. Iniimbestigahan na ng traffic sector ang pangyayari at inaalam na rin nila kung may CCTV sa lugar upang malaman kung sinong naka-hit and run sa biktima. Samantala, isang motorcycle rider ang tinulungan ng UNTV News and Rescue Team sa Barangay Camagayan, Cebu City kaninang alauna ng hapon. Nagtamo ng sugat sa kanang tuhod at siko ang biktima matapos bumangga ang sinasakyang motorsiklo sa isang pampasaherong van na bigla umanong lumiko. Agad namang nilapatan ng Pangunang Lunas ng UNTV News and Rescue ang biktima bago dinala sa Cebu City Medical Center para sa iba pang atensyong medikal. Bernard Dadis, UNTV News Worldwide. Tulong muna bago balita! Nakararami na ang senador na sumusuporta kay Senador Aquilino Coco Pimentel III bilang susunod na Senate President pagpasok ng 17th Congress sa July 25, habang sina Senador Antonio Trillanes IV naman at Senador Chis Escudero ang mapupunta sa minorya. At upang ibigay sa atin ang detalye sa ulat na yan, kasama natin sa studio ang ating senior correspondent na si Brian De Paz. Brian, go ahead. Yes, Attorney Reg, magandang gabi. Kinumpirma nga mismo ni Senador Aquilino Coco Pimentel III na 17 na mga senador yung sumusuporta sa kanya bilang susunod na Senate President sa susunod na Kongreso, itong 17 Congress. Nagmula itong mga nasabing mga lumagdang senador sa nasabing resolusyon sa Nationalista Party, PDP Laban, Liberal Party, Akbayan, Independent at United Nationalist Alliance. Pero sa kabila nga niya, Attorney Reg, sinabi ni Senador Coco Pimentel kanina na handa niya kausapin yung ibang mga kasamahan niya. At narito yung aming panayam. It's
it's an agreement which I hope captures our common principles, our common interests and agenda. So andun, what we have in common with the President. Hindi pa kasama sa lumalagda sa resolusyon sina Senador Alan Peter Cayetano, Cynthia Villar, Juan Miguel Zubiri, Richard Gordon at JV Ejercito. Kumpiyansa naman si Senador Pimentel na makukumbinsi ang mga ito kahit pa si Zubiri na naging katunggali niya noon. Samantala sina Senador Francis Escudero naman at Antonio Trillanes IV ay inaasahan na mapupunta sa minority group. Ayon naman kay incumbent Senate President Franklin Drilon, mas pinili na lang nilang suportahan si Pimentel na nag-iisang miyembro ng PDP laban sa Senado para sa kapakanan na rin naman ng institusyon. Narito yung pahayag ni Drilon. For the sake of unity and stability so that we settle everything early, we support the lone PDP Laban senator and we had an alliance with Senator Soto and the NPC and we came up with that. Tiniyak naman ni Pimentel na walang magiging problema ang 17 senador sa committee chairmanships habang ang makapangyarihang Blue Ribbon Committee ay maaaring mapunta kay Senador Cayetano na may advokasya laban sa korupsyon na pangunahing programa nga ng Duterte administration. Maging yung minorya ay tiniyak naman na mabibigyan ng komite. Ayon kasi sa rules ng Senado, hindi kasama sa binibigyan ng committee chairmanships ang Senate President, Majority at Minority Leader. Pero ayon naman sa tagapagsalita ng PDP Laban, ayaw nilang pakialaman ang usapin ng mga senador sa issue ng Senate presidency. Narito yung pahayag ni Atty. Paula Alvarez. I think this is a matter that Mayor Duterte left to the discretion of the senators. So it is among themselves and whatever they agree on, they will be respected. Sa July 25 nga, ina-expect natin itong reorganization tsaka pagbabago sa liderato ng Senado. Brian, nasan pa yung mga, sa tingin mo mabibigyan ba ng mga committee chairmanship o vice chairmanship yung mga freshman na mga senador na papasok ngayon? Ayon kay Senador Coco Pimentel, Atty. Reg, mabibigyan yung 17 senador na pumirma. So planchado na yon, meron na silang ine-expect na chairmanships at meron namang inaasahan natin na mariretain doon sa kanilang hinahawakang komite. At nasa na dito sa picture, no, aside from yung ino-offer na Blue Ribbon Committee kay Senator Alan Peter Cayetano, and magko-concede na ba siya doon sa paglaban niya bilang Senate President, or he will still try to get the majority by the time na dumating ang July 25? Sabi ni Senador Pimentel, friendly competition niya, ika nga ito, at mas maganda nga kung dalawa sila ni Senador Alan Peter Cayetano magkasama sa majority at ganoon din naman si Senador Alan Peter Cayetano. Pero sabi ni Senador Pimentel, hindi pa naman sarado na kay Senador Alan Peter Cayetano agad itong Blue Ribbon dahil ito'y bukas para sa lahat. Pero dahil nga itong si Senador Alan ang merong advokasya laban sa korupsyon, mas maigi nga na itong chairmanships ng Blue Ribbon ang kanyang hahawakan. Na-i-disclose na ba sa media kung ano ang mga hinihingi ng mga separate na mga parties like ng NP, LP, UNA na mga committee chairmanships para sa kanila mapunta yun? Meron na bang gano'n na mga usapan? Ang hinihingi lang naman nila yung wag magkaroon ng problema doon sa legislative agenda at nangako naman si Senate President Drilon na susuportahan nila itong mga legislative agenda ni President-elect Rodrigo Duterte. At sabi nga ni Senador Pimentel kanina, wala namang problema kung ang pag-uusapan yung mga chairmanships dahil yung mga nakausap niya na 17 at particular yung mga leader kasi nila yung kinausap nila nitong mga nakaraang araw, walang magiging problema dahil para sa kanila kung saan sila ilagay, okay lang. Pero meron namang nagre-request na manatili sila doon sa chairmanships gaya ni Senador Loren Legarda sa Finance at Senador Villar sa Agriculture and Food. Maraming salamat, Brian De Paz, para sa ulat na yan. Samantala, umapela sa Commission on Elections o COMELEC ang grupong Gabriela na agad nang aksyonan ang kanilang petisyon na mabigyan ng third seat sa Kongreso. Ito ang balita ni Victor Cosare. Isinumite ng third nominee ng grupong Gabriela ang urgent motion nito sa Commission on Elections. Nakasaad sa motion ng Gabriela ang apela sa COMELEC na aksyonan na ang kanilang isinumiteng petisyon sa poll body noong May 20. Ayon sa Gabriela, dapat ay 6 na po ang pwesto sa Kongreso para sa marginalized sector at hindi 59. Batay sa batas, 20% ng 238 legislative district ang dapat na nakalaang pwesto para sa party list, kaya kung 59 lamang ang ibibigay na seats ay lalabas na 19.83% lamang ito.
Kahit i-round off niya ito, dapat ay gawin itong 60 dahil yung 60 ay 20.16%. At nakikita namin na hindi ito violation. Yung paggamit ng 60 bilang base figure ay hindi nagva-violate dun sa ating constitution na nagsasabing dapat magkaroon ng maximum representation ang ating mga party list sa ating Congress. Iginit din ng grupo na dapat ay 3 seats ang ibigay sa kanila sa halip na 2. Kung mapagbibigyan, si Bay Ali Indayla na galing sa Bangsamoro ang uupo sa pwesto. Pangunahin syempre na sinusulong ng Gabriela Women's Party bilang pagbitbit nga sa boses ng mga marginalized sector kagaya ng mga Moro at ng mga Lumad. Pangunahin yung ating pagsusulong ng mga batas para matugunan ang economic na upliftment sa condition nga ng mga mamamayang Moro at mga Lumad at ng mga kababaihan na napapabilang din sa mahirap na sektor. Victor Cosare, UNTV News, Worldwide. Dinismiss ng Office of the Ombudsman ang kasong treason at inciting to sedition na isinampa laban kay Presidential Advisor on Peace Process, Secretary Teresita Deles at iba pang miyembro ng Bangsamoro Transition Commission. Ito ang balita ni Joyce Balancho. Kinatigan ng Office of the Ombudsman ang desisyon ng Manila City Prosecutor's Office na i-dismiss na ang mga kasong isinampa laban kay Presidential Advisor on the Peace Process Secretary Teresita Deles, Peace Negotiator Miriam Coronel Ferrer, Mohager Iqbal at iba pang miyembro ng Bangsamoro Transition Commission. Kaugnay ito sa kasong treason o pagtataksil sa bayan at inciting to sedition o pag-uudyok ng pag-aaklas na isinampa ni Buhay Party List Representative Joselito Atienza, Abacada Party List Representative Jonathan de la Cruz at 2 pa. Ayon kina Atienza, dapat makasuhan sina Deles dahil sa peace agreement na pinirmahan ng gobyerno at ng Moro Islamic Liberation Front, pati na rin dahil sa pagsusulong nila ng Bangsamoro Basic Law o BBL. Kasama rin sa kinasuhan si Supreme Court Associate Justice Marvic Leonen na dating miyembro ng Government Peace Panel. Bagaman una nang sinabi ng Manila City Prosecutor's Office na walang merito ang kaso, inakyat pa rin nila ito sa ombudsman na siya may jurisdiksyon sa mga kasong isinasampa laban sa mga opisyal ng gobyerno. Sinabi naman ng ombudsman na napag-alaman nila sa kanilang investigasyon na walang basihan ang kaso dahil bigo sina Atienza na patunayan na naging sanhi ng gulo o nakaapekto sa seguridad ng bansa ang BBL. Ikinatuwa naman ni Secretary Deles ang dismissal ng mga kaso at sinabing dahil dito ay mae-endorso na nila ang Bangsamoro Basic Law sa susunod na administrasyon. Wala anyang basihan ang mga akusasyon laban sa kanila at magiging daan ng BBL sa kapayapaan at progreso ng bansa. Isa ang Bangsamoro Basic Law o BBL sa mga isinulong na panukalang batas sa Kongreso na nakita sanang solusyon sa matagal ng gulo sa Mindanao. Hindi na ito naipasa dahil sa matagal na deliberasyon sa mga probisyon na umunay labag sa ating saligang batas. Joyce Balancho, UNTV News, Worldwide. Hindi natatakot si incoming PNP Chief Police Chief Superintendent Ronald De La Rosa sa 10 milyong pisong alok ng mga drug lord laban sa kanya. Ito ang balita ni Lea Ilaga. Bring it on. Ito ang hamon ni incoming PNP Chief, Police Chief Superintendent Ronald De La Rosa sa mga drug lords na umano'y nag-aalok ng 10 milyong piso laban sa kanya. Ayon kay General De La Rosa, may natanggap siyang intelligence report na nagpulong ang mga drug lords na nakakulong sa New Bilibid Prison na mag-ambag ng 10 milyong piso kapalit nila ni President-elect Rodrigo Duterte. May information na karating sa akin, galing from the inside, galing sa loob. Na gano'n nga, dudublehin nila yung 5 million na offer ni Mayor, gawin nilang 10 para lang ang magiging target si Mayor at ako. Sinabi naman ni General De La Rosa na hindi siya magpapaapekto sa mga bantang ito at lalong hindi siya takot mamatay. Binigyang diin pa ng General na walang makapipigil sa kanyang plano na sugpuin ang problema sa illegal na droga, lalo na ang mga nagpapalaganap nito. Nakakulong kayo tapos patuloy pa rin yung pagninegosyo nyo ng drugs to the detriment of the public, lalong-lalo na yung youth, yung mga kabataan. Maraming bata nasisiraan ng ulo dahil sa droga, maraming buhay nasisira dahil sa droga.
So this has to stop. Dagdag pa ni General De La Rosa, gagawin niya ang lahat upang hindi maging kasangkapan ang mga pulis sa pagbebenta ng iligal na droga at upang hindi mabayaran ng mga drug lords. Bahala na kung mabayaran nila yung piskal, kung mabayaran nila yung judge, dahil marami silang pera, o kung mabayaran nila yung prison officials, whatever. Basta I must do everything I can to stop them from paying the police. Kaya nga, hinahamon ko lang sila ng gira, hinahamon ko lang sila ng barilan para matapos na lahat. Kasi magpapahil-pahil ka pa ng kaso, tapos ngayon ang pulis pa ang mahaharas dahil sa dami nila ng pera, di ba? Magre-resback sila sa pulis, tapos ang pulis ang magkakaproblema. Leia Ilagan, UNTV News, Worldwide. Nagpahayag na ng suporta ang ilang kongresista para sa hakbang ng incoming administration na muling amyendahan ang ilang probisyon ng Juvenile Justice and Welfare Act. Ito ang balita ni Nel Maribuhok. Isa sa ipinangako ni President-elect Rodrigo Duterte nang siya ay tumakbo bilang Pangulo ng Bansa ay ang muling pag-amyenda sa Republic Act No. 9344 o ang Juvenile Justice and Welfare Act o mas kilala bilang Pangilinan Law. Inihayag ng ilang kongresista ang kanilang pagsuporta sa planong ito ng incoming President, partikular si Davao del Norte Representative Pantaleon Bebot Alvarez. Si Alvarez, na kilalang kaalyado ni President-elect Duterte, ang matunog na magiging House Speaker ng 17th Congress. Specifically yung age, no? Yung age, ibabalik lang doon sa dati, doon sa revised penal code. I think that I would go along 100% with to go back to 12. Sa Pangilinan Law, ang taong edad 15 hanggang 18 ang tanging maaaring kasuhan ng kriminal kung may patunay na alam nila ang kanilang ginawa ay isang krimen. Nilagdaan ni Pangulong Aquino ang amyenda sa batas noong 2013. Dito pinanatili ang age of criminal responsibility sa 15 taong gulang, ngunit ibinaba naman sa 12 years old ang maaaring i-confine sa isang youth care facility. Pinaplano ng incoming administration na ibaba ang minimum age of liability sa 12 years old mula sa edad na 15 na sinang-ayunan naman ng ilang mamamayan. Agree syempre kasi ang kabataan ngayon sa 12 na anyos na edad, marami nang nagagawang mali. Lumalaban na din sila sa magulang kahit nasa ganung edad na sila. So kailangang ipatupad yung ganung estilo ni Pangulong Duterte. Payag po ako na ibaba sa hanggang 12 anyos ang Juvenile Delinquent Law ni Pangilinan. Kasi sa nababalita ko at naririnig ko sa mga balibalita, malimit ang mga bata ginagamit ng mga sindikato. Nel Maribuhok, UNTV News Worldwide. Isang pribadong Thanksgiving party ang isinasagawa sa Cebu ngayong gabi kaugnay ng pagkapanalo ni President-elect Rodrigo Duterte. Mula sa Cebu, ito ang balita ni Gladys Tuwabi, live. Yes, Gladys. Yes, maayong hapon, Monica. Mahigpit ang seguridad na itinatutupad sa loob at labas ng Cebu Country Club kung saan idadaos ang Thanksgiving party sa pagkapanalo sa alala ni incoming President Rodrigo Duterte. Alas 6 ngayong gabi ang umpisa ng event sa inorganisa ng Bisaya na Food Movement. Bawal ang media coverage sa event at tanging mga imbitadong individual, grupo at supporters si Duterte lamang ang maaaring pumasok sa loob. Ayon sa Mandawi City Police, mahigpit ang direktiba sa kanila hinggil sa pagpapatupad ng seguridad sa venue. Katuwang ang Presidential Security Group lalo't inaasa ang darating dito ngayong gabi. Si incoming President Duterte batay sa kumpirmasyon ng kanyang executive assistant na si Bongo. Si Duterte ay nakakuha ng mahigit sa 1 milyong boto dito sa Cebu noong eleksyon, gaya ng ipinangakong delivery of votes ng One Cebu Party ng Pamilya Garcia. Pagkaman sa Davao City, itinugol ni Duterte ang maraming taon ng kanyang political career, may influensya sa Cebu dahil nanindihan bilang mayor ng Davao City ang kanyang ama at kamag-anak niya ang political clan ng mga Roa at Turano. Sa mga oras na ito ay patuloy na nakaantabay sa labas ng venue ang media at binabantayan kung sino-sino ang mga bisitang dumarating. Kabilang sa mga inaasang dadalo ay si Senator Peter Alan Cayetano at ang mga Garcia at Durano clan.
At yan muna ang update gikan diri sa Cebu. Maraming salamat, Gladys Tuwabi, live na nag-uulat mula sa Cebu City. Samantala, nananatili sa full alert status sa National Capital Region Police Office bilang paghahanda sa balik eskwela sa Lunes dahil sa inaasahang pagdagsa ng may 2.6 na milyon na mga estudyante. Ito ang balita ni Lea Ilagan. 18,000 tauhan ng National Capital Region Police Office ang i-deploy sa balik eskwela o pasukan sa Lunes. Ayon kay NCRPO Public Information Office Chief, Police Chief Inspector Kimberly Mulitas, nasa 2.6 milyon na mga estudyante ang inaasahang dadagsa sa June 13. Kaya naman, nananatili sa full alert status ang National Capital Region Police Office. Ang National Capital Region po ay almost 18,000. Lahat po yan ay magiging on full alert para po din sa pagbabalik ng ating mga estudyante. Partikular na babantayan ng mga pulis ang paligid ng mga eskwelahan at maglalagay rin ng mga police assistance desk sa mga bus terminal, matataong lugar at maging sa mga university belt. Hindi natin nililimit sa mga kapulisan lang yung ating mga desks, kasama din yung involvement ng ating local government units dyan. Bukod sa pulis ay kasama rin nila sa paghahanda ang Metropolitan Manila Development Authority upang mamahala sa traffic at Office of the Civil Defense dahil panahon na ng bagyo at tag-ulan. Nag-anticipate kasi tayo na hindi maganda yung magiging weather sa pasukan. Kaya tinignan po natin yung preparation ng OCD, ng MMDA at ng kapulisan kung saan tayo pwedeng magtulong-tulong. Panawagan ng NCRPO sa mga estudyante, sakaling targetin ng mga masasamang loob ay huwag nang tangkain pang manlaban upang hindi mapahamak. Sa halip, tandaan na lamang ang mukha ng mga suspect at saka magsumbong sa pulis. Lea Ilagan, UNTV News, Worldwide. Susunod sa ito ang balita. Pagpopondo sa mga coal power plant dapat nang itigil ng malalaking financial institution ayon sa mga environmental group. Bagong gusali ng Josefa Bella Memorial Hospital mas magiging matatag at ligtas para sa mga pasyente. Nagbabalik ang ito ang balita. Muli na namang nagkaaberya ang operasyon ng MRT kaninang hapon. Pansamantalang ipinatigil ang operasyon mula North Avenue hanggang Shaw Station. Mula sa EDSA White Plains, ito ang balita ni Monokson Live. Mon, bakit nagkaaberya? Magandang hapon, Attorney Reg. Mahigit isang oras nga nahinto itong operasyon ng MRT kanina, partikular itong MRT hanggang sa may Shaw Station. Ang nangyari kanina, nagkaproblema itong tinatawag na breaker ng isang tren at gayon din naman yung tinatawag na start-up interlock. Ang paliwanag ng MRT kanina habang binabaybay nitong tren yung itong northbound ng papunta dyan sa may North Ave ay nagkaroon ng problema itong tren at bumukas ang isang pinto. Ang sistema nila kasi kapag ganyan bumubukas ang pinto ng tren ay nagsisignal itong signaling system para alertohan ang driver at sabihin na mayroong problema sa tren. Kapag nakita ng driver na itong signaling system ay umiilaw dyan sa kanyang dashboard, ang protocol dyan ay kailangang ihinto ng driver ang tren dahil sinisigurado ng signaling system na mayroong problema. So unlike sa LRT1, sa LRT1 kasi, Attorney Reg, kapag ang pintuan ng LRT1 bumubukas, ay tuloy-tuloy pa rin itong tumatakbo. Kaibahan dito sa MRT3 na pag bumukas ang pinto ay automatic na humihinto ang tren. So pag hinto ng tren kanina na bumukas ang pinto, i-check sana ng driver kung ano yung naging problema. Sinundan naman ito ng problema sa breaker ng tren. Ang nangyari, nakarinig ang mga tao ng isang tunog na nagdulot ng panic para sa iba. Kaya nangyari, nung masira itong breaker, ang ginawa ng mga tao, bumaba sila dun sa riles. Hindi naman nagawang manduhan ng operator ng tren itong mga tao dahil nawalan nga ng kuryente. Nung nasira yung breaker,
nawala ng kuryente ang tren, hindi siya pwedeng mag-announce na kumalma kayo o maghintay. Ito palang breaker kasi kapag nasira, ay i-restart lang ito at madali naman daw maayos. Kaso naging problema kanina, nung medyo nagkaroon ng problema sa breaker at pumutok ito, itong mga tao nagpanik at bumaba naman dyan sa Riles, papunta naman dito sa station ng Ortigas. Ang protocol kasi naman dyan sa ganyan, kapag nakakita ng mga tao naglalakad sa Riles, ay ihinto ang operasyon ng MRT. Kaya kanina inanunsyo mula alas 12 hanggang pasado alauna ay wala mo ng operation ng MRT North Avenue Station hanggang sa Maisyo. Pero naibalik naman agad itong operasyon ng MRT pasado alauna at naging normal naman ang operasyon ng buong linya ng MRT pagkatapos na nangyari na yan. After na mangyari yon, dinala itong tren sa depot upang ma-check naman agad kung ano talaga ang naging problema. Bago magpaalam, Atty. Reg, ay atin munang tignan kung ano ang sitwasyon ng trapiko dito sa may area ng EDSA White Plains. Sa ngayon ay medyo mabagal na po ang daloy ng mga sasakyan pa southbound. Magmula po sa may area ng Kamuning, dyan sa may area ng Cubao, hanggang sa may Aurora, kasama na rin ng Farmers, tuloy-tuloy sa may Campo Crame at hanggang dito nga sa may area ng Connecticut going po ng Ortigas ay moderate to heavy ang traffic. Lalo na po dyan pagdating natin sa may area ng Shaw going naman sa may Boni at sa may Pioneer, kasama na rin ang Orense, Buendia at Ayala ay napakabagal po ng usad ng mga sasakyan. Medyo luluwag bandang Magallanes Interchange pero pagbaba naman po ng tulay, mabagal na muli mula dyan sa may Malibay hanggang sa may TAP area. Ito namang northbound lane, magmula po sa may MOA, wala namang problema. Subalit itong TAP hanggang dyan sa may Malibay at sa Magallanes Interchange, moderate to heavy traffic po tayo hanggang makarating kayo ng Ayala at Buendia. Traffic din po. Itong Orense, mabagal din ang pag-usad ng mga sasakyan hanggang makarating po ng Pioneer, dyan sa may Boni at hanggang sa may Shaw. Bahagyang luluwag dyan sa may tapat ng Mega Mall at maging dyan sa may Ortigas Flyover. Moderate traffic din po dito sa may White Plains hanggang makarating na kayo sa may area ng Santolan at dyan sa may Campo Crame. Itong area po ng Cubao, bahagya naman ng uusad ang mga sasakyan. Tuloy-tuloy po hanggang sa may area ng Kamuning Flyover at hanggang sa may North Ave. Tuloy-tuloy po dyan sa may area ng Paalala po sa ating mga kababayan, ang number coding hanggang mamayang alas 7 pa po ng gabi. Lahat po ng mga sasakyan ng plate number magtatapos sa 5 and 6. Bawal po sa mga lansangan sa Metro Manila. Yan ang ating traffic update. Balik sa iyo, Atty. Maraming salamat, Bonokson. Nagulat ang live mula sa EDSA White Plains. Sa ibang balita, hinimok ng mga environmental groups ang Asian Development Bank o ADB na itigil na nito ang pagpopondo sa mga coal power plant dahil sa masamang epekto nito sa kalikasan. Nagbabalik si Bonokson. Nagtungo sa tanggapan ng Asian Development Bank ang Freedom from Debt Coalition at Philippine Movement for Climate Justice upang himukin ang mga opisyal nito na itigil na ang pagpopondo sa mga coal power plant. Ayon sa dalawang grupo, malaki ang epekto ng coal power plant sa kalikasan dahil itinuturing ito na maruming pinagkukunan ng enerhiya o dirty energy source. Ang usok mula sa mga coal power plant ay lumilikha ng smog, acid rain at toxic air pollution. Hindi rin nare-recycle ang abo mula sa coal power plants at nagiging sanhi pa ito ng pagkakasakit sa mga taong nakatira malapit sa mga planta. Simula noong taong 2007, $1.8 billion na ang pondong nailabas ng ADB para sa mga coal power plant. Taliwas anya ito sa pinangunahan ngayong Asia Clean Energy Forum ng ADB. Sa kabilang kamay ay ino-organize niya yung Clean Energy Forum, pero sa kabilang kamay pinagpapatuloy niya yung pagsuporta sa mga maruruming klase ng enerhiya. Aminado ang ADB na hindi madaling talikuran ang mga tradisyonal na pinagkukunan ng enerhiya at hindi ganun kadaling mag-shift sa mas malinis na energy source. Unang hamon na kakaharapin dito ang paglikha ng matatag na polisiya sa enerhiya, limitasyon sa teknolohiya at ang gasto sa pagpopondo ng clean energy. The most important challenge for Asia going forward is to pursue climate change mitigation measures while the region is growing.
Ngunit paliwanag ni US Ambassador to the Philippines, Philip Goldberg, kailangan ng simula ng pagbabago, lalo na at napakabilis ng paglago ng ekonomiya ng Asya at nangangailangan ito ng mas maraming enerhiya. Climate change will damage economies, disrupt urban services, reduce food security. So this will be our climate future unless we turn things around. Ayon naman sa ADB, plano nitong iakyat ang pondo sa $6 billion para sa climate financing at clean energy pagdating ng taong 2020. Mon Hocson, UNTV News Worldwide. Target ng incoming administration ng Department of Agriculture na magkaloob ng libreng patubig sa mga magsasaka. Ito ang balita ni Ray Pelayo. Target ng papalit na administrasyon na magbigay ng libreng irigasyon sa mga magsasaka. Ayon kay incoming Agriculture Secretary Emmanuel Manny Piñol, kung sakaling ibalik ni President-elect Rodrigo Duterte ang National Irrigation Administration o NIA sa ilalim ng Department of Agriculture, ay pag-aaralan niya kung maihahabol ang libreng patubig bago matapos ang 2016 o kung hindi naman ay sa 2017 na. Siyempre yung collection sa irrigation fees na yun, nakaprograma na yun naka-allocate na yun for maintenance, no? Na baka pag tinanggal kagad natin ay baka maapektuhan yung productivity. So, but certainly this will be implemented by 2017. Sa transition meeting sa Department of Agriculture kanina ay hiningi na nito ang datos kung ilang hektarya ang maaari pang patubigan. Target ng papasok na administrasyon na magkaroon ng 1 milyong hektarya ng bagong taniman ng palay upang maabot ang rice self-sufficiency sa bansa. Tututukan nito ang pagtatayo ng mga maliliit na irrigation system gaya ng sa Cambodia at Vietnam. Una nang binanggit kahapon sa programang Get It Straight with Daniel Rason na mangangailangan ng 30 bilyong piso para sa ilulunsad niyang programa na Agricultural Rehabilitation and Enhancement Assistance o AREA na tutugon sa epekto ng El Nino sa bansa. Maging ang pagbuo ng National Food Security Council para matugunan at maiwasan ang malawakang pinsala ng mga natural phenomenon gaya ng El Nino at La Nina. Samantala, nag-hire din ng mga professional na tauhan si Piñol gaya ng accountant na mula sa mga tribo sa Mindanao at bubuksan pa niya ang iba pang mga posisyon para sa mga minority group. Itinalaga naman bilang direktor ng High Value Crops si Evelyn Laviña na siya namang asawa ng tagapagsalita ng transition team ni Duterte na si Pete Laviña. Papalitan din ni Piñol ang lahat ng opisyal ng DA na appointed ni Pangulong Aquino. Ray Pelayo, UNTV News Worldwide. Muling pinabulaanan ng pamunuan ng Josefa Abella Memorial Hospital na i-abolish na ang ospital dahil sa katunayan ay sinimulan na ang pagpapatayo ng bagong gusali na inaasahang matatapos sa 2017. Ito ang balita ni Aiko Miguel. Sinimulan na ang konstruksyon ng bago at modernong gusali ng Josefa Abella Memorial Hospital na kasalukuyang itinatayo sa San Lazaro Compound, Tayuman, Santa Cruz, Manila. Ito ay may lawak na 44,000 square meters at malapit lamang sa kasalukuyang lokasyon ng ospital na tinatayang ilang dekada nang nakatayo. Ayon sa pamunuan ng Fabella, walang katotohanan na ide-demolish na ang tinaguriang National Maternity Hospital, kundi nais lamang nilang matiyak ang kaligtasan ng kanilang mga pasyente kaya nila minabuting magpagawa ng bagong gusali. Hindi po totoo yung mga kuro-kuro na magsasara o i-abolish ang Fabella Hospital. Whether this June or in any future time. So, hanggang sa ngayon, nananatili pong bukas ang Fabella at kami po ay narito pa rin, nakahandang magbigay ng serbisyo sa lahat ng mga manganganak nating mga pasyente. Sa kabila nito, hindi pa rin napapawi ang pangamba ng ilang health worker sa kanilang kapalaran. Oras na magsimula na ang operasyon ng bagong gusali. Pwede naman pong gawing payward o extension ng Fabella Hospital ang nasa DOH. Pero ito pong talagang heritage building na kinoconsider, nawa po ito ay ma-maintain at manatili po sa kanyang kinalalagyan. Muli namang iginiit ni Dr. Pacapac na hindi totoo na magtatanggal ng mga empleyado sa ospital.
Kasi wala pong matatanggal. In fact, we are continuously hiring more personnel para po sa pagbukas ng aming bagong building, handa ang mga empleyado na magsilbi. Aiko Miguel, UNTV News Worldwide. Muling nagpulong sina National Disaster Risk Reduction Management Council or NDRRMC under Secretary Alexander Pama at nang papalit sa kanya na si Colonel Ricardo Halad. Kabilang sa kanilang napag-usapan ay ang paghahanda sa pagdating ng La Nina at mga kalamidad. Ito ang balita ni Darlene Basingan. 2 beses nang nakapagpulong sina National Disaster Risk Reduction Management Council Chief Yusek Alexander Pama sa papalit sa kanyang si Colonel Ricardo Halad. Ayon kay Pama, pinag-uusapan nila ang kakayahan ng NDRRMC at mga paghahanda ng ahensya sa pagpasok ng mga bagyo. Magmula sa kung anong organisasyon ng NDRRMC, kung ano yung mga kakayahan ng opisina ng OCD, kung ano yung mga papel ng bawat isang ahensya, marami yan. So hindi nakukuha yan sa isang meeting. Tiwala naman si Pama sa kakayahan ni Halad na pamahalaan ng maayos ang NDRRMC. Alam mo yung halos lahat sa armed forces kahit paano may experience na sa disaster kasi isa sa major na function isa sa major na trabaho ng AFP, yung tinatawag na HADR, yung Humanitarian Assistance Disaster Relief. Samantala, patuloy ang ginagawang paghahanda ng NDRRMC para sa paparating na La Nina. Inaasahang mararamdaman ang epekto ng La Nina o mas matinding pagulan sa huling bahagi ng taon. Inaasahang anya na may nasa 15 hanggang 17 na bagyo na papasok ngayong taon sa bansa. Bago pa dumating yung bagyo, pinaghahandaan na yan, lalo na yung sa sinasabi natin, it has to be hazard specific, area focused, time bound. Ibig sabihin, yung ugali ng bagyo, di ba? Yung kung saan ito tatama at kailan. So, pag yan ay naging definite na tayo o meron ng kasiguraduhan sa mga aspeto na yon, doon na i-implement kung anong klaseng kahandaan yung gagawin. Darlene Basingan, UNTV News Worldwide. 200,000 metrikong tonelada ang posibleng mabawas sa rice production ngayong taon sa Eastern Visayas dahil sa banta ng La Nina phenomenon sa mahigit 50,000 hektarya ng palayan. Ito ang balita ni Jenny Lingdaki. Nababahala na ang Department of Agriculture sa posibleng maging epekto ng La Nina phenomenon sa libu-libong ektarya ng sakahan sa Eastern Visayas. Ayon kay Regional Director Leo Cañida, aabot sa 55,000 ektarya ng palayan ang maaaring maapektuhan sakaling bumaha dulot ng mga bagyo o malalakas na buhos ng ulan. Sa pagtaya ng DA, maaaring umabot sa 200,000 metriko tonelada ng palay ang mababawas sa produksyon sa ngayong taon kapag nasira ang mga sakahan. Karamihan sa mga rice field ay umaasa sa tubig ulan at hindi sa irigasyon. The onset of La Nina, because we know we belong to climate type 2, wet and very wet. So there's a possibility that La Nina would affect Region A, and if at all, it would affect our 55,000 hectares of irrigated rice areas. Ayon sa DA, sa kasagsagan ng El Nino phenomenon noong mga nakaraang buwan ay umabot sa 15 hectares ng rice fields ang napinsala. Ngunit umabot pa rin sa 955,000 metric tons ang harvested palay sa buong rehiyon dahil hindi naman gaanong naapektuhan ng tagtuyot ang mga sakahan at maaga ring nakapag-ani ang mga magsasaka. Babala ng DA, mas matindi ang epekto ng La Nina kaya pinayuhan nila ang mga magsasaka na maghanda upang huwag silang malugi. Preventive measures like we're encouraging early planting of climate-smart varieties, meaning these are rice varieties which could withstand stress or pressure due to flooding. We have this kind of rice varieties. Maaari namang makipag-ugnayan ng mga magsasaka sa Agriculture Office hinggil sa mga paraan ng pagtatanim sa panahon ng tag-ulan. Mula sa Tacloban City, Jeneline Gakit, UNTV News Worldwide.
50 ang sugatan, kabilang na ang isang buntis sa banggaan ng 2 pampasaherong jeep sa Iloilo. Samantala, naaresto naman ng mga otoridad ang isa sa mga most wanted na drug pusher sa Mandawi City, Cebu. Ito ang balita ni Lalaine Moreno. Malubha ngayon ang kalagayan ng isang 4 na buwang buntis na kabilang sa 50 pasaherong nasugatan sa banggaan ng 2 pampasaherong jeep sa barangay Trapiche, Utod, Iloilo kanina. Isinugod rin sa ospital ang 2 tsoper ng mga jeep. Ayon sa mga nakakita sa pangyayari, matulin ang takbo ng jeep na papuntang Miag-Aw at hindi na naiwasan ang kasalubong na jeep na mula naman sa Tigbawan. Sa lakas ng pagkakabangga, nawasak ang harapang bahagi ng 2 sasakyan at nagkalat pa ang dugo ng mga biktima sa loob. Sa ngayon ay patuloy nang inoobserbahan ang kondisyon ng mga biktima habang iniimbestigahan na rin ng mga otoridad ang insidente. Samantala, sa bahagi naman ng Mandawi City sa Cebu ay naaresto ng mga otoridad ang isa sa umano'y most wanted na drug pusher. Ang suspect na si Aram Lasco alias Andrew ay nadakip sa buy-bust operation kagabi sa barangay Subang Dako. I-conduct may briefing nga if mag-touch siya sa iyang head, so na may pre-arrest signal, pag mag-touch siya sa iyang head, it means na consume na ang ilang transaction, nakapalit na siya with exchange sa item to illegal drugs. So mo to ni-rush up mi sa ilahang nahimutangan. Nasamsam sa lalaki ang 30 pakete ng hinihinalang shabu na tinatayang nagkakahalaga ng mahigit sa 21,000 piso. May nakuha ring baril, magazine at mga bala sa suspect. Sa ngayon ay naisumite na sa PNP Crime Laboratory ang mga ebidensyang nakumpiska mula sa suspect na nakadetini sa City Police Station 2. Tiniyak naman ng PNP na masusundan pa ang kanilang operasyon alinsunod sa kampanya kontra krimen at iligal na droga ni incoming President Rodrigo Duterte. Illegal drugs is the number 1 priority sa kanyang administration. So, Mandawi City Police Office is in unison in the call of the incoming President to get rid of our country of illegal drugs. Si alias Andrew ay pangatlo na sa mga naarestong most wanted person sa Mandawi City sa ilalim ng Oplan Lambat Sibat ng PNP. Kasama ang Cebu News Team, Lalaine Moreno, UNTV News Worldwide. at 89 na araw na po ang nakalipas mula na maganap ang malagim na Maguindanao Massacre. Ngunit hanggang ngayon ay naghahanap pa rin tayo ng katarungan sa mga biktima ng malagim na krimen. At sa tila madilim na inaharap ng kaso, hindi po bibitiw ang UNTV sa labang ito hanggang makamit ang katarungan hindi lamang para sa aming 4 na kasamahan, kundi sa lahat ng mga biktima ng karumal-dumal na pamamaslang. Susunod sa Ito ang Balita. Hillary Clinton, presumptive nominee na ng mga Democrats. Pangalaga sa mga makasaysayang lugar dapat isagawa bago maubos ang heritage sites sa bansa. Nagbabalik ang Ito ang Balita. Isa-isa nang nagdadatingan sa Commission on Elections o COMELEC ang mga humahabol sa huling araw ng pagsusumite ng Statement of Contributions and Expenditures o SOSE. Mula sa COMELEC, Manila, itong balita ni Victor Cosare live. Victor, go ahead. Attorney Reggie, ngayong hapon dumagsa ang mga representante ng mga national candidates na nagsumite ng SOSE o Statement of Contributions and Expenditures dito sa COMELEC. Sa anunsyong ipinaskil ng COMELEC, malinaw na nakasaad na istriktong ipatutupad ng poll body na hanggang alas 5 lang ng hapon tatanggap ng SOSE o Statement of Contributions and Expenditures ng mga kandidato ang Campaign Finance Office ng Komisyon. Sa mga tumakbo sa pagkapangalawang Pangulo, si Senator Antonio Trillanes IV ang unang nakapagsumite ng kanyang SOSE ngayong araw. Sa kanyang ulat, nakasaad na nakatanggap ito ng 61.1 million pesos na kontribusyon habang gumastos naman siya ng 61.8 million pesos sa pangangampanya. Gumastos si Trillanes ng mahigit sa 700,000 piso mula sa sariling pera. Nagsumite na rin si Senator Alan Peter Cayetano ng ulat.
mahigit 189 million pesos ang kabuuang ginastos niya sa kampanya habang 188 million pesos ang natanggap nitong kontribusyon. Si Senator Miriam Defensor Santiago naman ang unang kandidato sa pagkapangulo na nagsumite ng SOSE. Sa kanyang Contributions and Expenditures Report, nakasaad na 74.6 million pesos ang nakuha nitong kontribusyon at ito rin ang halaga ng kanyang ginasto sa pangangampanya. Nagsumiti rin ng SOSE si President-elect Rodrigo Duterte. 375 million pesos ang kontribusyong tinanggap ni Duterte habang 371 million pesos naman ang kanyang kabuuang gasto sa pangangampanya. Batay sa SOSE, gumastos si Duterte ng 200,000 piso mula sa sariling pera nito. Sa mga nanalong senador na nakapaghain ng SOSE, kabilang sa mga gumastos ng mahigit sa 100 milyong piso ay sina Sherwin Gatchalian at Ralph Recto. Ang pang-13 sa senatorial race na si Francis Tolentino nakatanggap ng 131.98 million pesos na kontribusyon. Subalit umabot sa 199 million pesos ang gastos nito sa kampanya. 67 million pesos dito ay galing sa sarili niyang bulsa. Habang si senatorial candidate Ray Langit ay walang natanggap na kontribusyon at wala ring ginastos sa kampanya. Ayon sa COMELEC, ang mga nanalong kandidato na hindi nakapagsumite ng SOSE ay hindi makakaupo sa pwesto. Ang ibang hindi nakapagsumite ay pagmumultahin ng COMELEC kung ito ang kanilang unang paglabag, habang ang may 2 beses o higit pang paglabag ay maaaring madiskwalipika na sa pagtakbo sa mga susunod na halalan. Re-reviewin naman ng COMELEC ang mga isinumiteng dokumento ng mga kandidato. Maaaring sampahan ng reklamo ang mga kandidatong nag-overspend. Sang-ayon sa batas, 10 piso bawat botante lang ang maaaring gastusin ng kandidato sa pagkapangulo at vice-presidente, habang para sa ibang posisyon, 3 piso kada botante kung may partido ang kandidato at 5 piso naman kung independent candidate. Attorney Reg, nakapagsumite na rin ng kanilang SOSE sina Vice President Jejo Marbinay na gumastos ng 463 million pesos sa kampanya. Senator Bongbong Marcos, Senator Chis Escudero, Senator Gringo Honasan, Vice President-elect Leni Robredo na nakatanggap ng 423 million pesos na contribution at 418.66 million pesos naman ang nagastos sa kampanya. Naging top contributor naman ni President-elect Rodrigo Duterte si Antonio Floyrendo Jr. ng Davao City na nagbigay ng 75 million pesos. Mahigit 70 million naman ang kontribusyon ni Senator Alan Cayetano kay Duterte sa pamamagitan ng campaign ads kung saan sila ay magkasama. Attorney Reggie. Maraming salamat, Victor Cosare, nagulat ng live mula sa COMELEC sa Maynila. Samantala, natulungan sa libreng medical mission ng UNTV at Members Church of God International o MCGI ang mga residente ng Lipa City sa Batangas. Ito ang balita ni Bernard Dadis. Nagsagawa ng medical mission sa Lipa City, Batangas ang UNTV at Kamanggagawa Foundation. Bagaman itinuturing na first-class municipality ang Lipa, ay marami pa ring residente dito ang mahihirap at nangangailangan ng atensyong medikal. Gaya na lamang ni Federico na matagal nang nangangailangan ng salamin sa mata dahil sa nanlalabo ng paningin. Abay, malaking bagay kasi hindi na ako makapagbasa hindi na ako makapagbasa talaga. Ayun nga ito, nagkaroon ako nito, ay di okay na. Laking pasasalamat rin ni Amina dahil naidulog niya ang kanyang karamdaman at nabigyan siya ng libreng gamot. Nagsasalamat kami sa inyo kasi makatulong kayo dito sa mahirap ng walang pangkonsulta tapos walang pabili ng gamot. Ang single parent naman si Grace ay nag-avail ng libreng legal consultation at idinulog ang kanyang problema sa sustento ng ama para sa kanyang 3 anak. Marami kasing mahihirap na yung kapares namin na wala kaming pang-suporta para pumunta sa attorney, sa abogado para malaman yung mga actions na dapat na gawin namin para sa sa mga problema namin regarding legal matters. Sa kabuuan, umabot sa 700 residente ang natulungan sa isinagawang libreng medical mission sa kahilingan na rin ng City Police Station. Kay Kuya Daniel po at saka kay Brother Eli, marami pong salamat sa pagbibigay niyo po ng medical mission na ito sa amin. At
Sana po ay sa susunod po mga aktibidades pa po ng Lipa City Police Station ay maaasahan pa po namin uli kayo. Maraming pong salamat. Ang medical mission ay sinasagawa ng UNTV at Kamanggagawa Foundation sa iba't ibang lugar upang matulungan ang ating kapwa-taong mahihirap at nangangailangan. Kasamang Batangas News Team, Bernard Dadis, UNTV News Worldwide. Nakuha na ni Hillary Clinton ang majority votes ng mga delegado ng Democratic Party para sa kanyang pagtakbo sa presidential election sa Nobyembre. Ito ang balita ni Calvin Manaig. Nabot na ni dating U.S. Secretary of State Hillary Clinton ang sapat na bilang ng mga delegates para makuha ang nominasyon sa Democratic Party. Nasa lihan ni Secretary Hillary Clinton ang nominasyon bilang pambatong presidente ng Democratic Party sa general elections matapos manalo ngayong araw sa Super Tuesday primary sa 6 na mga estado sa Amerika. Nagwagi si Clinton sa estado ng New Jersey, South Dakota, New Mexico. Nakuha naman ng katunggaling si Senator Bernie Sanders ang North Dakota. Nalagpasan na ni Clinton ang requirements na 2,383 delegates at inaasahang mas lalo pa itong lalaki dahil nangunguna rin siya sa California na mayroong pinakamalaking bilang ng delegado. Sa kanyang victory speech, sinabi ni Clinton na isang milestone ang kanyang naabot. Hindi pa rin nagko-conceded si Sanders at umaasa na makakabawi siya sa Democratic Convention sa July 21. Next Tuesday, we continue the fight in the last primary in Washington, D.C. We are going to fight hard to win the primary in Washington, D.C. And then we take our fight for social, economic, racial, and environmental justice to Philadelphia, Pennsylvania. Makakalaban ni Clinton sa general election sa Nobyembre si presumptive Republican presidential nominee Donald Trump. Sa history ng Amerika, si Clinton ang kauna-unahang babaeng nakakuha ng presidential ticket mula sa isang major political party. Mula rito sa Los Angeles, Calvin Manaig, UNTV News Worldwide. Libo-libong residente ang inilikas dahil sa banta ng pagbaha sa ilang lugar sa Australia. Samantala, hindi bababa sa 10 ang nasawi sa pagsabog ng isang remote-controlled car bomb sa Turkey. Yan at iba pang balitang abroad sa ulat ni Nina Bascon. Sa Turkey, 11 nasawi kabilang ang 7 pulis ng pasabugi ng isang remote-controlled car bomb sa Istanbul, Turkey. Bukod sa mga nasawi, 36 rin ang nasugatan. Dahil sa lakas ng pagsabog, nabasag ang mga bintana ng mga kalapit na shop, dormitory at hotel. Sinasabing target ng car bomb ang police bus na nakahinto sa Vasip Sahin. Wala pang grupong umaako sa pag-atake, ngunit 4 na tao na ang nasa kustodiya ng mga pulis na pinaghihinala ang may kinalaman sa pagsabog. Sa Hong Kong, pinatay ng mga otoridad sa Hong Kong ang mahigit 4,000 manok mula sa isang wholesale market matapos magpositibo sa H7N9 virus. Nakasuot ng full body protective gear, isa-isang kinatay ang mga manok, kalapati at iba pang ibon na ibinebenta sa palengke at isinilid sa garbage bag na may carbon dioxide. Pansamantala munang sinuspinde ng gobyerno ang pagbebenta ng mga buhay na poultry sa Hong Kong. Noong January, 3 ang nasawi sa China dahil sa H7N9 virus. Noong February 14 naman, isang Pilipino na nagtatrabaho sa isang poultry farm sa China ang nasawi matapos umano itong ma-expose sa nakamamatay na virus. At sa Australia, aabot sa 3,000 residente na ang inilika sa Launceston, Tasmania dahil sa banta ng pagbaha matapos manalasa ang malakas na ulan doon. Ayon sa ulat, katumbas ng isang buwang ulan ang bumuhos ng ilang araw na naging sanhi ng pag-apaw ng mga malalaking ilog sa syudad. Isa na ang napaulat na nasawi at 2 naman ang nawawala. Bagamat humina na ang ulan, patuloy pa rin ang mga emergency workers sa Launceston sa paghahakot ng mga sandbags na siyang gagamiting pangharang sa baha. Mula rito sa Melbourne, Australia, Nina Bascon, UNTV News Worldwide.
Patuloy na umiiral ang habagat na siyang nagdadala ng mga pag-ulan sa bansa. Alamin natin ang latest sa lagay ng panahon mula kay Ray Pelayo mula sa UNTV Weather Center. Ray, lumalakas pa ba yung tinatawag natin na habagat? Magandang gabi, Monica, at sa ating mga kasambahay. Hindi pa rin masyadong lumalakas itong habagat o yung southwest monsoon. Actually, wala tayong gale warning ngayon sa mga coastal areas na apektado nitong habagat, which is yung lalo na western section ng Luzon. Hindi pa naman tayo nagre-raise ng gale warning dyan. Pero ayon sa Pag-asa, patuloy na maapektuhan yung area ng Luzon. Hindi lang ganun kalakas sa mga oras na ito, pero kung sakali man na magkaroon ng isang bagyo, yung bagyo ang posibleng mag-trigger sa paglakas nitong habagat dahil hahatakin ito papunta sa bahagi ng ating bansa. Ito yung magpapalakas, mag-i-intensify sa habagat. Pero sa ngayon, wala pa rin nakikita ang pag-asa na bagyo na nasa palibot ng Philippine Area of Responsibility. Monica. Alright, sige na, ibigay mo na ang kabuang lagay ng panahon sa magdamag. Narito po magilagay ng panahon sa mga susunod na oras. Yung pong tinatawag natin na southwest monsoon o habagat nakaka-apekto pa rin po sa may area ng Luzon. Sa forecast po ng Pag-asa, ang area po ng Batanes, Calayan, Babuyan Group of Islands at yung Ilocos Region, Cordillera at mga lalawigan po ng Zambales, Bataan at Palawan, makakaranas po dyan ng makulimlim na lagay ng panahon at mahina hanggang sa katamtamang pagulan. Sa Metro Manila naman at nalabing bahagi po ng Luzon, may mga chance po na magkakaroon din ng rain showers and thunderstorms. Sa Science Garden sa Quezon City bukas, maaari pong pumalo sa 33 degrees Celsius ang maximum temperature, gayon din sa Puerto Princesa City sa Palawan. Sa Tuguegarao po 35 at sa Baguio ay 25 degrees Celsius. Yun hong area ng Western Visayas o yung Panet Negros Island, makakaranas po dyan ng mahina hanggang sa katamtamang pagulan. Yung Cebu, buong Central Visayas, kasama na rin po itong Samar at Leyte area. Expect naman po natin, lalo na pagdating ng hapon o kaya po gabi, may mga tsansa na magkakaroon po ng mga pag-ulan, pagkidlat at pagkulog. Sa Iloilo City, 33 degrees Celsius ang posible pong maitalang maximum temperature, gayon din sa Metro Cebu. Tacloban naman po hanggang 34 degrees Celsius. Ang area naman po ng Mindanao ay partly cloudy to cloudy skies din at meron pong mga pag-ulan, pagkidlat at pagkulog. Sa Cagayan de Oro City hanggang 33 naman ang maaari pong maitalang temperatura, 34 sa Metro Davao, gayon din po sa may area ng Zamboanga City. Ang ating pong sunrise, 5:26 a.m. atin naman pong sunset, 6:24 p.m. Yan ang ating ulat panahon. Umulan man po't umaraw, huwag nating kalilimutang pasalamatan ang Diyos na lumalang. Balik sa inyo dyan sa studio. Maraming salamat, Ray Pelayo, nag-uulat mula sa UNTV Weather Center. Samantala, alamin naman natin ang mga balita sa sports at entertainment kasama si Thalia Javier. Salamat, Atty. Reg. Nagsalita si Brazilian Sports Minister Leonardo Pisciani sa embahada nila sa London at iginiit na handa na ang kanyang bansa sa hosting ng Olympic Games. Sinabi ni Pisciani na suportado ng mga Brazilian base sa public opinion ang pagdaraos ng Olimpiada sa Brazil. Nauna nang ipinahayag ng Brazilian Sports Minister na inaasahan niya na wala namang anumang kaso ng Zika sa pagdaraos ng 2016 Rio Olympics sa Agosto. Sinabi pa ni Pisciani na handa na ang kanyang bansa para sa quadrennial meet sa kabila ng mga health concern at problema sa politika. Magpupulong ang Emergency Committee on Zika ng World Health Organization sa darating na linggo upang evaluate ang banta ng Zika kaugnay sa pagdaraos ng Olympic Games. Ang golfer na Phil Aussie Jason Day ang unang atleta na nagpahayag ng pagdududa sa kanyang paglahok sa Rio Games. Kasunod ito ng pag-withdraw ni US cyclist TJ Van Garderen sa paglahok sa Olympics dahil nangangamba siya na maapektuhan ng Zika outbreak ang pagbubuntis ng kanyang asawa. Handang-handa na ang pagsasagawa ng memorial services sa yumaong boxing legend na si Muhammad Ali. 2 memorial services ang isasagawa para sa tinaguriang The Greatest bukas at sa Biyernes sa dalawang sports arena sa hometown nito sa Louisville, Kentucky. Bago ang official service ay magsasagawa muna ng procession sa 34th Avenue hanggang sa Grand Avenue. Sinabi ng spokesman ng pumanaw na si Ali, maraming pinuno ng bansa ang dadalo ngunit wala isa man sa kanila ang pagsasalitain. There are so many heads of state attending the funeral service
that we are not allowing any foreign dignitaries or heads of state to speak at the funeral service or at any of our services. Nagsagawa ng Pasig River Tour at Escolta Walking Tour kanina umaga ang iba't ibang grupo sa pangunguna ng Philippine Information Agency bilang bahagi ng panawagan sa pangangalaga ng heritage sites sa bansa at sa pagunita sa nalalapit na ika-100 at 18 anibersaryo ng kalayaan ng Pilipinas. Ito ang balita ni Aiko Miguel. Nanawagan ng Philippine Information Agency sa publiko na suportahan at tumulong sa preservation o pangangalaga sa mga heritage sites sa bansa tulad ng Pasig River. Ayon sa PIA, kailangan ang pangangalaga sa mga makasaysayang lugar sa bansa para sa susunod na henerasyon. Sinasabi sa atin na ang walis tingting pag nag-iisa ay walang magagawa pero pag sama-sama nakakalinis ng isang buong bakuran. So, unti-unti natin binubuo yung walis tingting natin sa katauhan ng mga batang ito, sa katauhan ng mga influentials natin, sa mga opinion leaders. And I hope makita nila yung malinis at mabangong ilog Pasig. Katulong ng ahensya ang National Historical Commission of the Philippines, Pasig River Rehabilitation Commission, Escolta Commercial Association at ang Heritage Conservation Society Youth sa pag-organisa ng Baliktanaw 2016, a Pasig River Tour and Cultural Heritage Experience. Inumpisahan ng grupo ang paglalakbay sa Pasig River mula sa Guadalupe Ferry Station sa Makati hanggang sa Escolta Ferry Station lulan ng 2 ferry boat. Matapos ito ay nagsagawa naman ng Escolta Walking Tour sa Jones Bridge, Capitol Theater, Calvo Museum, Burke Building, Regina Building at First United Building na kabilang sa mga heritage site. Makikita dito sa Calvo Building sa Escolta ang koleksyon ng mga lumang dyaryo at bote. Tinatayang 75 taon nang nakatayo ito at hindi nagkaroon ng anumang sira kahit noong kasagsagan ng World War II. Isa lamang ito sa mahigit 40 heritage site sa Maynila na kailang mapangalagaan bilang bahagi ng kasaysayan ng Pilipinas. Basically, yung aim naman talaga namin o nating lahat dito ay mapanatili at maipasa sa susunod na henerasyon itong mga sites, mga gusali, building, tulay, no, na naging saksi sa mayamang kasaysayan hindi lamang ng Maynila, no, kundi ng buong Pilipinas, no. Ilan sa panauhing inimbitahan ng mga organizer ng Pasig River Tour at Escolta Walking Tour ang grupo ng mga guro, vloggers, NGOs at mga estudyante. Sana ma-realize ng mga youth, sana make it a point to visit some of these places para matuto rin kayo at malaman niyo yung kahalagahan ng mga lugar na to. Ang naturang heritage tour ay bahagi ng nalalapit na paggunita sa ika-118 Philippine Independence. Aiko Miguel, UNTV News Worldwide. At yan ang ating mga balita sa sports at entertainment ngayong gabi. Ako po si Talia Javier. Balik sa inyo, Atty. Reg. Maraming salamat, Talia, at yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Ito ang balitang hindi dinagdagan at hindi binawasan. Aming inilahad na buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo'y makapagtitiwala ng aming nakita at narinig ang aming ibinabalita. Magandang gabi.